Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng edukasyon at oportunidad sa mga kababaihan. Ito'y sa kanyang talumpati sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa UN Headquarters. Giit ng Pangulo, mahalagang sandata ang edukasyon para sa women empowerment at paghubog sa lipunan. Dagdag pa ni President Marcos Jr., kung lalawak pa ang oportunidad sa mga kababaihan ay mas maisusulong pa ang gender equality. Binigyang pagkilala din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga kababaihan para mapaunlad pa ang ekonomiya ng Pilipinas at ang ating lipunan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbuo ng mga polisiya ng kanyang administrasyon upang mas maisulong ang kapakanan at karapatan ng mga kababaihan. We cannot hope to solve the great challenges of our time if half of our humanity is excluded from shaping those solutions. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause, because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. And when every girl, no matter where she is born, can stand with confidence and say that her future is truly her own. And then we will know that we have built not only a more equal world, but a better one for all of humanity. Samantala, pinaigting din ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng tulong sa returning overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigpit ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang assistance sa ating mga kababayan. Partikular umano nilang tinututukan ay ang pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga repatriate na nakaranas ng trauma dahil sa nagpapatuloy na giyera. Bukod dito, may alok din umanong Sustainable Livelihood Program ang ahensya sa ating mga kababayan. Kabilang na dito ang employment facilitation at micro-enterprise development. Sa iba pang balita, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang burol ng empleyado ng DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office na nasawi sa pamamaril. Ang biktima ay kilala si Engineer Karen Grace Corsino del Valle, habang ang sospek ay ang dati niyang ka-live-in partner na si Jerome Luz Tehero na isang sundalo. Nangyari ang pamamaslang sa harap ng Katarman Regional Trial Court matapos madelay ang unang hearing ng kasong violence against women and their children o VAUC na isinampa ng biktima. Bilang tulong, nag-alok si Dizon at dating Northern Samar 1st District Representative Paul Daza ng tig-100,000 pisong pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng sospek. Tiniyak din ng kalihim na magpapaabot ang kagawaran ng legal assistance para mapabilis ang pagbibigay ng hustisya sa biktima. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.